Good morning mga Cubs. Cubs ang sabi na mga kabayan. Tingnan nyo, groggy pa ang mukha ko kasi dito sa Kuwait ngayon is 6:45. 10 minutes mag 7 o'clock. Sa Pinas malapit na rin mag 12 ng tanghali. Mag-lunch na. Dito sa Kuwait is 7. Magsi 7 pa lang. So guys, yan, groggy si ate kasi nga 5 o'clock gising na ako kasi nga asikasuhin ko na yung mga alaga ko, bibigyan ng gisingin. Unang-una dadalhin ko mga uniform nila, sabay gisingin sila isa-isa kasi 4 yung alaga ko dito. So isa-isa yan, gigisingin ko sila, sabihin ko time to school na, gising na kayo o kakain ka ba. Tatanungin ko lahat ng mga alaga ko kung kakain ba sila. Kung sino ayaw, hindi ko pipilitin kasi magagalit ba yun sila pag pinipilit. So yan ang aking routine everyday dito sa abroad kung mayroong pasok. So okay, ngayon ito yung dahilan na nagsisikap para kumita ng pera kahit mahirap man. Totoo naman sinasabi na mahirap talaga dito sa abroad, lalo na pagkatulong ka kasi kahit masama yung pakiramdam mo guys, talagang magtatrabaho ka kasi sinasahuran ka. Ako kasi kahit may masama ngayon nga, kasi malapit na yung winter, para na akong parang magkakasakit ako kasi ganyan naman talaga dito. Pero hindi ako pwede magreklamo kahit masama. Hindi naman ako uyaya katulad ng may kasama kami dito, konti lang, kulang lang sa tulong, sasabihin sa amo na may sakit siya, nagsisinungaling lang, may sakit siya kasi na-over sa cellphone. So ngayon, yan ang rason ng iba. So sa akin naman, kahit may sakit ako, may lagnat ako, anong pakiramdam ko, yung bangs ko ay cute para kasi binalagyan ko ng oil yung buko, kaya yan, parang bago akong ligo. Pero kahapon lang ako naligo, kaya yun. So mapunta na naman tayo sa aking isang pamangkin na pinaaral ko. Sharing ko lang sa inyo. Para sa akin, bagay talaga siya na tulungan ko. Okay? Tulungan ko siya kasi nga mahal niya ang kanyang pag-aaral. So, ako naman, yung auntie niya na naniniwala o malaking naniniwala or ang pananaw ko na ang edukasyon ay mahalaga sa isang tao. Maraming nagsasabi dati, pag nakahuman dito kag-eskwela, di ba ka dahil makatrabaho? Wala man na problema kung di ka dahil makatrabaho. Kasi nagdidepende man yan sa iyo kung pag-graduate mo ng college is mag-apply ba kag-trabaho o magpungko ba ka. Muna siya diha. Dili man na mo doon sa imong trabaho kung dili ikaw kusa ang maghanap ng trabaho at mag-apply. Kasi ang edukasyon is maganda talaga sa isang tao pag nakatapos. Ang problema, kung nakatapos ka at hindi mo gamitin, hindi ka magtatrabaho, wala pa rin yung tinatawag na professional ka man, nakapagtapos ka ng 4 years course tapos hindi mo yan ginamit, wala talaga. So, ang masabi ko lang sa inyo guys, yung aking pamangkin, ako yung principal sponsor niya. Okay? Ako yung principal sponsor niya. Kung hindi yan dahil sa akin, matagal na yan nag-asawa. Galing yan sa akin, ginastusan ko talaga. Dapat nga uwi nga ngayon sana ako kasi ayaw ko nang bumalik. Pero nang dahil sa kanya, dahil nakikita ko kasi yung gaano siya kapusigido mag-aral. So, hindi ako muna umuwi. Sabi ko, uwi ako pag nag-graduate ka na. Tapatapusin kita. Kasi nakita ko talaga yung kanyang dedikasyon, yung kanyang talagang gusto niya makapagtapos. Kasi nga, siya yung bata na nilingon niya yung kahirapan nila. Gusto niyang magsikap. Kaya siya nagsikap nag-aral dahil gusto niya na pagdating ng araw, makatulong man lang siya sa mama niya. O, diba? So, ako naman, tinulungan ko siya. Ako yung principal sponsor niya. So, sa mga hindi pa nakaalam, ako
Ako yung principal sponsor niya. At hindi ko papayagan ang sino man na magsasabi sa kanya ng kung ano-ano. Dahil ako yung kakampi niya. Dahil pera ko yan, ang ginastos ko sa kanya, pinaghirapan ko dito sa abroad na binigay ko sa kanya buwan-buwan. Okay? Yung bagong driver. Kaya sa mga bata dyan, pag pinaaral kayo, mag-aral kayong mabuti, huwag niyong sayangin yung pera ng mga tao o ng taong nagpaaral sa iyo. Kaya ang ma-share ko sa inyo, alam niyo guys, bakit marami nagtataka, marami akong pamangkin, pero bakit siya na siya maano sa akin? Kasi siya yung nakikinig, pag ina-advisean mo siya, malita yan, pero pag sinabihan ko siya, oops, huwag ganyan, kasi sayang lang yung pinag-aralan mo, inaapakan mo. Ako kasi, ina-advisean ko kasi yung pamangkin ko, hindi kasi basta-basta na uukihan ko yung nakikita ko, iba kasi yung nag-aaral ko. So, yan, kaya ko yan siya talagang pinursige na gagastusan ko siya. Kasi nga, nakita ko talaga ang pagsisikap ng bata. At saka yan na bata, proud ko talaga na hindi yan marunong humingi kahit kanino, kahit mga tiya niya, pagbigyan niya siya, hindi siya tumatanggap, guys. Mama Gigi lang daw siya mangayo, bala na daw. Wandi-walit na yan siya doon sa boarding house niya. Hindi talaga yan, minsan maghingi yan sa akin. I-share ko lang sa inyo ha. Minsan maghingi yan sa akin. Tapos sabi ko, wala para bukis sweldo. Mangungutang yan ako guys, para ibigay ko sa kanya. Kung walang magpapautang sa akin, siya yung utusan ko mangutang sa mga classmate niya, babayaran pagpadala ko. Yun ang ginagawa namin. Talagang itinaguyod ko yung pag-aaral ng bata na yan. Kaya proud ako na pag pumasok yan ngayong Marso, may napatunayan na ako sa sarili ko. Wala man akong anak, pero sa isang pamangkin ko na porsigido mag-aral na hindi niya sinasayang yung time, hindi niya sinasayang yung pera na tinutulong ko sa kanya, binibigay ko sa kanya. Bawat piso na ibigay mo sa kanya, may mapupuntahan, binabayad niya sa school. Bigyan mo yun siya 2,000, 3,000, 4,000. Yung iba niya, ibabayad niya sa school. Kasi sasabihin niya, para kunti na lang ang babayaran ni mama na sa school ko. So, ganyan yung bata na yan. Marunong siya mag-divide ng pera niya. Minsan nga yan, guys, one-day-one-it lang yan sa boarding house. Importante sa kanya mag-aral siya. So, proud ako sa pamangkin ko. So, yan siya. Ako yung, kaya sabihin ko sa inyo, ako yung principal sponsor niya. Walang pwedeng manglait sa kanya. Dahil ako yung kakampi niya, masasaktan ako. Dahil yung ginastos niya sa kanyang pag-aaral is galing sa akin. At pinagpaguran ko yan dito sa abroad. Kaya ko yan siya pinursige, pinaaral sa college dahil nakikita ko ang kanyang pagpursige na gusto niya talagang makatapos. Kasi yan dati guys, sinabihan ko talaga yan, huwag ka na muna mag-aral, undang sakit, di kaya ni mama, kay si lolo mo nagsakit, bahala daw, eskwela yun daw ko siya. Kaya nakikita ko talaga yung kanyang pagpursige, kaya happy din ako, kaya hindi nasasayang yung pira ko na binigay sa kanya, tinulong sa kanya dahil nag-aral talaga siya guys. Nagtarong din siya. Sabi ko, walay uyab-uyab usa. Kaya nag-eskwela. Since karon 4th year na siya, sabi ko, pwede na ka mag-uyab-uyab, wala problema sa kuha. Kilala ko nga yung uyab niya. Ka-level niya rin. Parehas din sila ng kurso. Yung boyfriend niya. So, kaya dati, tinatago-tago niya pa sa akin. Since 4th year na siya, payag na ako mag-boyfriend siya. Kasi nga, 4th year na siya, graduating na siya, alam niya na yan, ang bad at saka ng good. So, yan, hinahayaan ko siya. Sabi ko, pag nag-graduate ka, bahala ka na. Kung mag-uyab-uyab ka, o anong gawin mo sa buhay mo, at least nag-graduate ka na. So, ganyan ako. Pero from first year, second year, third year, mahigpit ako. Third year, medyo hindi lang mahigpit. First year, second year, mahigpit ako. Pagdating ng ng 4th year, malaya ka na mag-boyfriend. So, yung boyfriend niya, kilala ko. Pares din sila ng kurso, HRM. So, yan, masaya ako na
malapit na matapos yung aking pamangkin na talagang itinaguyod ko yung kanyang pag-aaral. Proud ako sa sarili ko. Wala man akong anak pero napatunayan ko dyan sa isa kong pamangkin na pursige ng mag-aral. Kasi sabihin man nila, favorite ko siya. O favorite ko siya kasi nag-aral siya. Hindi ko siya maging favorite kung hindi siya nag-aral. So yan mga guys, sinishare ko lang sa inyo. Yan siya. Kahit nagtrabaho yan dati sa bakery, guys, masipag talaga na bata yan, masipag. Alam namin yan, pero hindi ko na lang i-share dahil mahaba na aking video. Sinishare ko lang sa inyo na ako yung principal sponsor ng pamangkin ko. Walang sino mang pwedeng manlait sa kanya. Ako lang ang pwedeng manirmon sa kanya. Kahit yung mama niya, hindi. Sinisimulan ko nga yung mama niya. Ako lang. Kasi malaki yung ginastos ko sa kanya. Ako lang. Pero ako yung malaking ginastos sa kanya na pinangako sa kanya pag nakatapos ka, hindi naman ako mag-iisa ito. Malakas pa man si Mama Gigi. So, sinishare ko lang sa inyo guys. Masarap gastusan o suportahan ang batang masigasig mag-aral, ang batang gusto makapagtapos. Kasi alam niya gaano kahalaga ang edukasyon sa isang tao. Pag edukado ka, pag may profesyon ka, pag nakatapos ka ng iyong pag-aaral, wow! Kung may trabaho dyan, hiring, pwede ka mag-apply dahil nakapagtapos ka. So, hanggang dito na lang mga guys, ang aking sharing sa aking video. Sinishare ko lang sa inyo. Masarap suportahan ang batang masipag mag-aral. Bye! Huwag niyo kalimutan i-follow, i-subscribe ang aking YouTube channel at saka ang aking Facebook page. Litong Masa Nituna. Pakipalo ko. Bye!